Okay, mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Salamat sa ato nga buhi nga Dios sa iyahang kaayo sa atong kinabuhi. Ngadiin anaa ang mga giya no sa matag adlaw. O dita maglangan ato ang ablihan ng atong mga Biblia diya sa 2 Corinthians chapter 2 verse number 1 to 7. 2 Corinthians chapter 2 verse number 1 to 7. O niya to ang teksto. Chapter 2, verse number 1 to 7. So ang atong topic, devices Satan uses against us. Mga devices. Devices Satan uses against us. Mga sa Bisayan devices, mga kagamitan. No? Actually, 18 devices Satan uses against us. No? 18 ni kabuok, pero di mahuman mga kaigsunan, kausahon ta ni. Depende lang kung di na to tason ang tawagan ni pag-emphasize pag-ayo. Now, in 2 Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 2, verse number 1 to 7. Ingon padre, apan ako mihukom niini uban sa akong kaugalingon, nga ako dili muanha pag-usab kaninyo diha sa kaguol. Kay kun ako naghimo kaninyo nga masulubon, nan kinsa siya nga nagahimo kanako nga nagmaya. Apan maura ang nahimong masulubon pinaagi kanako, ug ako misulat sa maura gihapon nga na kaninyo, aron dili sa diha nga ako moabot na. Ako gayod makabaton og kaguol gikan kanila sa kang kinsa ako angay nga magkalipay. Nga nagabaton og pagsalig diha kaninyo nga tanan, aron ang akong kalipay mao ang kalipay ninyo nga tanan. 4. Kay gikan sa daghan nga kasakitan og kahigwaos, sa kasing-kasing ako misulat nga na kaninyo, uban sa daghan nga mga luha, dili aron kamo gayod masubo, apan aron kamo mahibalo sa gugma nga akong nabatunan sa mas madagayaon nga na kaninyo. Apan kun adunay nakaingon sa kasubo, siya wala nakapasubo kanako, apan ang usa ka bahin aron ako dili makapabug-at pag-ayo kaninyong tanan. Paigo sa mao nga tawo kini nga silot gipahamtang sa kadaghanan. Mao nga sukwahi nga paagi kamo angay hinuon nga mupasaylo kaniya og mulipay kaniya basin tingali ang usa nga ingon niya na mulamoy sa sobra kadako nga kaguol. Now, si Apostol Pablo mga kaigsunan, aduna siya dagkadaiyan nga mga kasinatian sa kinabuhi. Pag-abot sa verse number 11, 2 Corinthians chapter 2 verse number 11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. No? Aron dili si Satanas makakuha gayud og bintaha kanato, kay kita dili mga ignorante sa iyang mga pamaagi. So devices Satan uses against us mga kaigsunan. Mga pamaagi, mga metodo sa ni Satan nga iyang gipanggamit against nato, bato kanato. So unsa maning mga butanga nga ginagamit ni Satan bato kanato, no? Kay ingon ang verse number 11, kung i-jump lang sa verse number 11, naa diya ang mga devices ni Satan nga gimension.
gimension niya ang gitawag og dili ta ignorante sa mga pamaagi sa yawa. So ang atong aim karon mga kaigsunan sa pagtuon, mahibaluan nato ang mga devices ni Satan ug ato kining ma-reject, no? Now, number 1, usa sa devices ni Satan alang natong mga Kristohanon kining gitawag og disappointment, no? Disappointment. We have all been disappointed by not getting what we wanted at times, no? Na mga panahon nga ma-disappoint kita mga kaigsunan sa atong pagpangalagad, sa atong pagkinabuhi, no? Adunay nagkadaiyang sitwasyon sa atong kinabuhi nga maka-disappoint nato sa panimalay, no? Pwedeng ma-disappoint ka diha sulod sa panimalay unya mawagtangan ka gana diha sa pagpangalagad sa Ginoo, diha sa pagampo, diha sa pagdaig, diha sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. So usa sa devices ni Satan kining gitawag og disappointment, no? Kay once nga ma-disappoint ka, ingon diri, to be disappointed is to forget Romans 8 verse number 28. So once nga ma-disappointed na day ka, malimtan na nimo ang Romans chapter 8 verse number 28. Unsa man ang Romans 28, pastor? Atong basahon. Romans 8 verse 28 ingon diri, og kita nahibalo nga ang tanang mga butang naghiusa sa pagbuhat alang sa kaayuhan ngadto kanila nga nahigugma sa Dios. Ngadto kanila kinsa mao ang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. So all things work together naman. Verse 28, all things work together for good to them that love God. So once nga ma-disappointed na ka, no? May posibilidad nga malimtan nimo ang Romans 8 verse 28. Oh. Discouraged na ka, no? Wag nay mugugtangan ka og gana ba laayo na ka. Mo nay usa sa paagi sa yawa day mga igsoon. So all disappointments are God's appointments and must be viewed as such lest Satan gain the advantage. So, natong mga Kristohanon, musugot tag sa dili, maka-experience yutani. Okay? Pero hinumduman nato sa kanunay, ang Romans 8:28, tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi adunay purpose. Mo giniibutang nato sa atong unahunang kasing-kasing. Unsa may purpose nganong naamay mga discouragement. Kung ari ka sa positive mindset mga kaigsunan, siguro ginapalambo sa Ginoo ang ako ang spiritual maturity. Siguro ginapatubo sa Ginoo ang ako ang pasensya, pailob sa pagpangalagad ngadto kaniya. So dapat hibaloon nato unsay purpose sa matag panghitabo sa atong kinabuhi, hilabi na kung nakapa-disappointment na sa imong kinabuhi, no? Na-disappointed na ka. And then, ikaduha, kining gitawag og discouragement, no? Mamao ra man disappointment o discouragement. Discouragement is the second stage. Disappointment leads to discouragement. So, magsugod di ay sa disappointment, unas tanan, ay ha ka ma-discourage. Ato ni sabton pag-ayo ha. Kaya sabi, murag mapareho ra nato ni sila. Pero actually mag-igsunan, doon na siya kalainan. Ang discouragement, resulta din sa panahon nga na-disappointed na ka. No? Tanawa, kung ma-disappointed ka, di ba,
wa na yun. Mo ni si resulta. No? So, usa sa buhat sa kaaway alang natong mga Kristohanon kining gitawag og disappointment, discouragement. So discouragement is the second stage. Disappointment leads to discouragement. Ingon ang Deuteronomy chapter 1 verse number 21 to 21, it jumps sa 28. Fear not, neither be discouraged. No? Deuteronomy chapter magsugod na sa chapter 1 verse number 21. Iambak sa 28. Okay. Ato ngayon si Brother Junjun sa pagbasa. Deuteronomy chapter 1 verse number 21 28 diretso. Niya karon Jehova ay imong Dios nagahin sa yuta sa tubangan mo. Tulungas ka o panag-iyahon mo kini. Paingon nga si Jehova nga ang Dios sa inyong mga amahan. Nag-ingon kanimo, dili kamo mahadlok, dili usab kamo maluya. Asa man kita mutungas ang ato mga so nagpaluya sa atong kapigasing nga natingon ang mga tawo mga labing kako o labing katagkas kaya nato ang mga pangsulan nagtuog sinutaan hangtod sa langit ug labot pa nakita ng mga anak sa mga higanti. Sige. So, sa Book of Deuteronomy, naadya ang panghitabo sa katawan sa Israel sa diyang naniid sila kung unsay naa sa Kanaan. Sa verse number 21, matod pa diya, tanawa ang Ginoo nga imong Dios mihatag sa yuta sa tubangan nimo, tungas og angkuna kini. Ingon sa gisulti sa Ginoo nga Dios sa imong mga amahan, ngana kanimo, ayaw kahadlok ni pagkaluya. Kay panahon magod sa katong gikan sa Egypt bitaw, ang katawan sa Israel na slave to sa Egypt, o niya, nilabang sila sa dagat, niagi sila sa deserto, no? Pag-agi nila sa deserto, mga kaigsuonan, ay pa sila maabot dito sa promised land. Ang promised land mo na ang Kanaan. So, gikan sa Egypt, biyahe sila og 40 days, apan nahimong 40 years. Dugaya, no? So, gisaran sila sa Dios nga, hawa mo diha, gisugo si Moises, unya, samtang nilabang mo sa dagat, no? Ato ning himuan og dagat-dagat mga kaigsuonan. Diya. Labang sila sa dagat. Human ari sila sa deserto. Pag abot sa deserto, sige sila reklamo. Dunay 7 ka reklamo ang katawan sa Israel concerning sa agianan, concerning sa pagkaon, sa leader o mga uban pa. Now karon ang ilang pagreklamo maoy hinungdan nga nahimong 40 ka tuig ang ilahang pagtuyok-tuyok sa deserto. Hangtod nga niabot sila sa mao nga dapit. Pero taas pa gyud ang proseso. Namatay si Moises nga ang leader nila sa deserto. Ang nipuli si Joshua. Unya si Joshua nagsugo og 12 ka mga maniniid nga muanhi niining Kanaan.
Kay lison magkagatuon na dito, mga matay sila kung say naabay gapuyo dito. Karon pag adto nila sa promised land, ang 12 ka spy pag adto nila, nindot yung kayo ang yuta, tambok, daga mga kanom, nga mga healthy kayo. Pero ang problema, dunay mga nagpuyo nga batid sa panggubatan, ilado sa pakig-away, kompleto sa hinagiban. O mga higante pa yun. Ana din tong asa trumpeta mabasa? Arita sa discourage sila kay ako na lang isulti. Ingon tong murag duha ra ka buok ang positive, si Caleb ra og si basta duha to sila ka buok ang positive, majority negative. Ngano man miingon nga di nato kaya kay dagko kay sila. No, ang ato ang armas tiradora nya ilaha bangkaw espada. Pero ingon si Caleb, manungas dayon ta atong panag-iyahon ang promised land, ang Kanaan. Okay? So, ang mga na-discourage atong panahon na magkaigsunan, natakdan sa kaisog sa mga pipila. No? Pipila ra gani sila, pero tungod kay grabe ang ilahang kaisog, nga ilahag yung ilahag yung maangkon ang Kanaan, nahitabo yun, pero grabing away na hitabuan eh. Oh, pero ang Ginoo may nakig-away alang siyang katawhan. So, devices Satan uses against us, number one, disappointment. Ma-disappointed na gani ka, mahitabo na dayon ang discouragement. Oh, pero ingon ang Bible, Deuteronomy chapter 1, verse number 28 o 21. Tanawa ang Ginoo, no? Behold, the Lord thy God hath set the land before thee. Go up and possess it, as the Lord God of thy fathers hath said unto thee. Fear not, neither be discouraged. No? Ayo pagkaluya, ato ning panag-iyahon, ang kuno nato ni. No? So, usa din na siya sa mga pamaagi sa yawa, aron kita iyahang atakihon mga kaigsunan. Unya ikaduha kining ikatulo kining gitawag og despair. No? Once nga na disappointed na ka, mo resulta og discouragement. Unya mosunod na dayon ang pagka-desperado. No? Wala na paglaom. Discourage sa ka. No? Pagkawalay paglaom. Once nga ang tao wag ta nga nagpaglaom, mo na gingon magkaigsunan nga magsigi na lang sila, magsigi na naghilak, no? Despair is the third stage of disappointment and discouragement. Unless check it can destroy your Christian life. Pwede din mo guba sa tuwang Kristohanong kinabuhi. To despair is to forget 2 Corinthians chapter 4 verse number 8. No? Unsam na gingon sa 2 Corinthians chapter 4 verse number 8? 2 Corinthians chapter 4 verse number 8. Kami gisamok sa matag dapit apan wala nabalisa. Kami gilibog apan wala nawad-i sa paglaom. So we are troubled in every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Bisan sa mga pangitabo sa kinabuhi sa mga apostoles, wala gyud sila mawagtangig paglaom mga kaigsunan. Oh. So, usa di ay na siya sa gitawag og pamaagi sa yawa against nato, bato kanato kining mawagtangan tag paglaom. No? Inumdo mo ni Elijah. Si Elijah mga kaigsunan, kini si Elijah mo, spelling sa Elijah? No?
Ah. Si Elijah mga kaigsunan usa ni ka propeta. Unya panahon sa Old Testament ang mga propeta gipangpatay sa dihang nahimong reyna si Jezebel, nahimong kaaway niya ang mga propeta sa Dios. Og tungod sa mga propeta nga gipampatay, gibati og kahadlok si Elijah, nilaya siya. Ingon din siya dito sa ilawom sa kahoy, siya Lord, patyan lang ko Ginoo. Kay nagtangan na siya og paglaom, no? Desperado na siya. Tulog siya magkaigsunan, nay namukaw niyang anghel, gitagaan siya og mana. O mamon siguro to. No, mamon, tagaan siya og mamon, kaon. Nya tug na pud siya, pagmata niya pakaon na pug mamon. Kay naa pa day katuyuan ang Dios sa iyang kinabuhi. No? Naa pa siya dihugan kay ang mudihog mo gud sa unang panahon ang mga propeta. Okay? So, 2 Corinthians chapter 4 verse number 8, silang Apostle Paul taliwala sa mga trouble sa ilang kinabuhi, no? Wala sila mawagtangig paglaom. Natong mga Kristohanon, no? Bisan pagpila ka mga tao ang di ganahan nimo sa imong pag-alagad sa Ginoo, sa imong pagwali sa maayong balita, sa imong pagwali sa kamatuoran, ayo pagpakawag paglaom. No? Undang siguro ko pagwali ani kay daghamang against nako. Nabito to'y pulis mga ni comment sa kuang video. Ngan lang ko niya bugo, bulok. Pulis siya. Di ako sang pakonsensya gamay. Konsensya po. Ana siya nga, mo nang dagang mo ba? Akong nasabtan nga kung walay mo bas ni mo, bot pasabot, nagsulti kas tinuod. Sayo pa na siya. No? Bisan gani si Jesus Christ sa iyang pagtudlo, mabasa nimo sa Bible, daghan kayong against niya. Ang kamatuoran rin na siya. Di ba? So, ang mga katawan, ang mga apostoles sa unang panahon, na-trouble sila, gisamok sila mga kaigsunan. 1 Corinthians chapter 4 verse number 8. Pero wala sila mawagtangig paglaom. No? Nawa? 4:8. Balik ko na ko. 1 Corinthians ba to? Sikan ba dito dahil? 2 Corinthians chapter 4 verse number 8. Kami gisamok sa matag dapit. No? Despair. We are troubled on every side. Bot pasabot sa bisan asa sila nga lugar na punta, sa bisan asa sila nga lugar nga niadto, wala sila gihatagag kalinaw. Gisamok yun sila. Muwali sila kadalanan na imusamok. Muwali sila sa mga kabalayan na imusamok. No? Bisan asa nga say daghang musamok nila. Sa una pa din nga panahon, how much more sa to ang panahon karon? Di ba? Pero ang nakanindot mga kaigsuonan, pag-ingon sa verse 8, apan wala nawad-i sa paglaom. No? Kami gisamok sa matag dapit apan wala nabalisa. Usab nang wala nabalisa. Wala matandog, wala maguol, wala mabalaka, apan wala nawad-i sa paglaom. So, dapat mahimutang malaumon kanunay mga kaigsunan. Istoryanay, kami bito ni Angel nga, di ba, yung ka, di na ka makigdebate. Debate na po ka. Anay mo mga kaigsunan. Kapoy mo kay sigig away bito sa comment section. No, magsunguganay. Kapoy. Mas maayo magong debate kay formal na roles. 10 minutes ang affirmative, 10 minutes ang negative. O niya, 5 minutes pangutana both side. Di, uy, samo. Di ba? Kay kung tinuod nga nagkupot ka sa kamatuoran, di ka mahadlok mo dipinsa sa bakak. O dipinsahan
ang kining mga moatake nga nagdalag bakak. Atong gahapon sa gabi ako'y na online debate yahang relihiyon Yeshua Messianic. Pamatud-an niya, ako mo pamatuod, ako'y affirmative. Pamatud-an ako nga si Kristo Jesus lamang ang makaluwas. Sumala sa Biblia, way labot ang bautismo. Kanindot ana nga ikaw maoy ni pamatuod, no? Nga wala gilaing manuluwas kay mao man gitud sa Biblia. So wala may dautan, naalang gyud mga konsepto sa tao nga para nila bati ang pakigdebate. Hamay bati ang formal or ang kanang maglalis diha pagayos kadalanan or diha sa comment section, mas bati na siya. Kay iyahay nagpatandugay sa garbo. Ang debate is magtuon jud ka. Dili kung sayop siya, magtuon jud siya. No, pero ikaw nga nas kamatuoran, hindi jud ka mohadlok, makatubag jud ka bisan pagbali-balihon ka pangutana sa sayop kung naa ka sa insakto. Di ba? So, karon magigsunan ang Dios maayo kayo tungod kay nahimong dunay member siguro nila ni PM nako nga nakasabot siya sa gospel or si Jesus Christ lagi makaluwas. Di ba? Kaayon lang na balag usar ka kalag ingon na Bible, kung adunay usa ka kalag nga maghinulsol, maghugyaw ang mga anghel sa kalangitan. No? So, mga kaigsunan, devices, no? 18 devices Satan uses against us. Number 1, disappointment. Number 2, discouragement. Number 3, despair. No? Kini pagka moabot ang panahon nga muwagtangan kag paglaom. Pero hinumdumi 2 Corinthians 4:8. Bisang pagkapila na trouble sila mga apostoles pero wala sila magpakawala sa paglaom. In number 4, doubt. Doubts mga kaigsunan or doubt lang, no? Satan attacked Eve in the Garden of Eden with doubt by getting her to doubt God's word. He said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Si Satan mga kaigsunan, marunong kayo. Iyahang giatake ang pulong sa Dios. Sa pag-ingon nga, niingon di ay ang Dios kaninyo. Okay? But pasabot, ang pulong nga gilitok sa Dios ngadto ni Eva or ni Adan, maoy gigamit ni Satan. No? Nakuha niyo punto? Pag-ingon dito nga, sa Genesis chapter 3 verse number 1. Ato ito sa Genesis 3:1. Genesis chapter 3 verse number 1. Karon ang bitin mas malinglahon kay sa bisan unsa nga mananap sa kapatagan nga gihimo sa Ginoo nga Dios. Og siya miingon ngadto sa babae, tinuod ba ang Dios miingon? Sa ato pa, gihatagan og doubt, pagduha-duha, kahuyang ni Satan si Eva. No? Tinuod ba? Mamakag di ang Dios. Oh. So kung imong palawman ang pagsabot sa Genesis chapter 3 verse number 1, maro kayo ang yawa. No? Naghatag siya doubt ni Eva. Satan attacked Eve in the Garden of Eden with doubt by getting her to doubt God's word, no? Ingon ni siya, niingon di ay ang Dios, ha? Unsa og siya miingon ngadto sa babae, tinuod ba? Ang Dios miingon kamo dili mukaon sa matag kahoy sa tanaman? Si Eva ni depensa, ug ang babae mingon ngadto sa bitin, kami mahimong mukaon. Oh.
sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga nas taliwala sa tanaman, ang Dios miingon kamo dili mukaon niini, ni kamo muhikap niini, aron dili kamo mamatay. Ug ang bitin miingon nga tos babay, kamo dili gayod mamatay. Ingon ang Dios, kamo mamatay, pero ang yawa kamo dili gyud mamatay. So, si Satan mga kaigsonan, nigamit siya og device ngadto ni Eva sa gitawag og doubt. Pagduha-duha, butangan niya doubt ba? So, kana bitong matamnan bitaw kag doubt, di na biya yung ganahan mo pundo sa imong una-una. Example, magigsunan sa tuwa igsuon na pasangin lang ni tao nga mo'y nagkapunit og cellphone. Kung wa ka masayod sa tinuod nga pangitabo, mag-doubt ka nga, milakaw bitaw po Sister Banji, no? Nga na katriki ang yawa magigsunan nga mubutang og mga doubt sa atong una-una. Sakyan ni Satan, kutob siyang mahimo, no? Aron lang malingla mailad ta niya. Oh. So, careful ta sa mga devices ni Satan nga gigamit niya bato kanato. Okay? So, diri lang sa takutob magigsunan, ato lang ning i-series ang 18 devices Satan uses against us aron masabtan gyud nato, no? So, number 1, disappointment, discouragement, despair, and then doubt. Puro ni letter D, no? So, natas doubt mga kaigsuonan. Basi natin pangutana. Basi mangutana mo, unsay number 5, pastor? Di sunod lang na. Okay, namoy mga gikalibgan baron? Wala ra? So, salamat no sa mga polo nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi karon. Naot ko nga natin mga nakuha nga mga pagtulunan. O niya, ato ta sa ato ang second part, ato ang worship. Ihatag sa atong MC.